So ito po, mga kababayan, yung sunod nating pag-uusapan. Ano nga ba yan? So ito na mga kababayan. Ganito yan. Nanay Minda Valdez, hello po. Mga kababayan, ang akala siguro ng mga taga Mindanao ay ang akala nila ay puro Duterte, no? Ang nasa Mindanao. Nagkakamali po sila. Mas marami pong loyalista sa Mindanao. Pag sinabi natin Duterte, Davao City lang yan. Malaki po ang Mindanao, ha? Hindi po lahat ng tao sa Mindanao ay maka-DDS. Hindi po lahat ng nasa Mindanao ay bobo. Isa na ako. Hindi ako DDS. So ngayon mga kababayan, kung naalala ninyo nung nakaraang linggo, bumanat si Pulong Duterte na ang sabi, wala daw utang na loob ang mga Marcos. Dahil pinalibing na nga daw ang tatay nila, imbis na magpasalamat, ang ginawa daw ay paghihigante. Imbis na ipalibing, no, ay pinalibing ang tatay, imbis na magpasalamat daw, ang nangyari mga kababayan ay pinakulong daw ni PBBM si Digong. Salamat po, Malupit. Ayan, mega love shoutout. Thank you so much sa yung super chat. Diba, sa Cagayan Valley. Hello po. Imbis daw mga kababayan magpasalamat ang mga Marcos dahil pinalibing ni Digong ang kanilang padre de pamilya, ang kanilang tatay na si Marcos Sr. Gima Alcaraz, hello po sa iyo, ma'am. So, ang nangyari mga kababayan ay paghihiganti daw ang ginawa. Kasi bakit? Nakita kasi ni Pulong mga kababayan na ang tatay nila binira ng binira si PBBM. So, syempre kung ikaw ba naman mumurahin ka at bibira-birahin, presidente ka ng Pilipinas, tapos mumura-murahin ka. So, malamang sa malamang, magagalit ka. Kung sabihin natin si PBBM hindi magalit, pero si Lisa, hindi tanggap ni Lisa yun. Kasi bakit mga kababayan, presidente ka ng Pilipinas, sabi nga ni Lisa, asawa ako ni Bongbong. Ngayon, nakikita ko yung asawa ko, binastos ng tatay mo, tapos ikaw ngumiti ka lang, bad shot ka sa akin. Diba? Sabi nga ni Lisa Marcos, nakita mo, ang asawa ko, ang amo mo, binastos ng tatay mo, ngumiti ka pa, hindi mo man lang sinaway. So, bad shot ka sa akin, sabi ni Lisa. Sabihin na lang natin si PBBM, diba? Hindi marunong gumawa ng paghihigante. Kasi, Diyos ko, ang tagal-tagal, for 36 years na binababoy ang mga Marcos, ni minsan hindi mo na lamang nagdemanda sila, wala kang nakitang ganun, kasi tahimik lang sila. Pero pagdating kay Lisa, hindi papayag yan. Sabihin natin na si PBBM ang hindi pumayag na maghiganti, pero si Lisa, hindi yan papayag na babuyin ng asawa niya. Abogado si Lisa, alam ni Lisa ang batas. Alam ni Lisa ang mali, alam ni Lisa ang tama. Alam niya kung ano ang batas sa pambababoy ni Digong. So, kung ganun lang din naman kadali babuyin ni Digong, so ang ginawa, sabi siguro ni Lisa kay PBBM, pirmahan mo yan, pag pumasok yung ICC, iparesto mo yan. Para matapos ang pambababoy nila sa'yo. Diba? Sabihin natin si PBBM hindi gumawa ng ganon, paghiganti kay Digong, pero si Lisa, hindi matiis ni Lisa yan. Asawa si Lisa. Anong sabi ni Vice Ganda? Kahit sino po, asawa ko bastusin nyo. Talagang magagalit ako, bad shot ka sa akin. Diba? Sabihin natin si PBBM hindi marunong gumawa ng ganyan, pero si Lisa, hindi kayo sasantuhin ni Lisa. May asawa si PBBM, may anak yan. Kung si PBBM hindi marunong maghigante, yung anak at asawa, ano yun, hindi nakakaramdam ng sakit? Hindi sila nasasaktan? Ano sila, mga pusong bato? Nakakaramdam ng hiya, nakakaramdam ng sakit, yung asawa at anak ni BBM. Kung si BBM hindi marunong maghigante, yung asawa at anak, mas magaling yun kaysa sa kanya. Bakit? Yung asawa niya, abogado, yung mga anak niya, edukado. Diba? Kung kay BBM, alam natin, hindi si BBM marunong sa ganyan kasi sakit na ng Marcos yan na kapag kahit binaboy, hindi nila pinapatulan. Pero si Lisa, aranita yan. May pinag-aralan, may degree, abogada yan. Do you think si Lisa, matatanggap ni Lisa na pabababuyin siya dyan ni Digong? Mayroon tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Do you think si Lisa matutuwa? Magagalit si Lisa. Sabihin natin na si Lisa ang nasa likod ng lahat, pero may karapatan si Lisa na gawin ni Lisa yan kasi binaboy mo naman yung asawa niya. Kung ang asawa niya sobrang bait, si Lisa ibahin niyo.
O, katulad sa akin, kung ako may asawa ako, kung ganito ako, iba ang ugali ng asawa ko. Kung ako binaboy, yung asawa ko matutuwa, yung mga anak ko matutuwa. 'Di ba? Ibahin niyo si Lisa Palaban. Abogada yan eh. Alam ni Lisa. So ngayon, ito ang sabi ni Pulong. Imbis daw magpasalamat dahil pinalibing ang tatay, paghiganti daw ang ginagawa. O, di ba? Lumabas sa bunganga niya mismo na paghihiganti. Kasi binanatan ng tatay niya. Siyempre, kung ikaw ba naman babuyin, hindi araw-araw kang saksakin ng toothpick hanggang sa dumugo yung likod mo, sasabihin mo lang, wow, sige pa, ang sarap. Gaganon ka. Malamang toothpick, babaon, masakit yun eh. Kagatin ka nga lang ng langgam, umaaray ka na, toothpick pa. Kung inaraw-araw kang sinaksak hanggang sa nabulok na yung gilid mo diyan, nagkanana na, sasabihin mo pa rin, sige, tuloy mo lang hanggang sa mamatay ako. Gaganon ka. Tanga lang ang gaganon eh. Ang baliw nga, pag binuhusan mong tubig, tumatakbo, tubig lang yun eh. Ano pa yung papahiya ka sa madla? Papahiya ka sa taong bayan at sabihan kang adik. Presidente ka. Binoto ka ng ilang milyong Pilipino tapos sasabihin lang ng tao sa'yo na adik ka. Do you think matutuwa ang asawa mo niyan? Kung si BBM, okay lang, tanggapin niya yung mga pambaba sa kanya. Pero si Lisa, si Sandro, yung mga anak, hindi. Kaya ngayon mga kababayan, mayroong mga loyalista sa Mindanao na naglabasan. Alam nyo ba ang sabi ng mga loyalista sa Mindanao? Wala daw utang na loob ang mga Duterte sa Marcos. Pakinggan ninyo ha mga kababayan. Ito, pakinggan nyo. Sabing, walang utang na loob daw? Sabing, walang utang na loob daw? Sila ang walang utang na loob. 2016, binigyan sila ng mga Marcos ng pera. Paano sila makatakbo hanggang Davao lang sila? Ako, Mindanao ako ha. Marcos, sila ang walang utang na loob sa mga Marcos. Gusto lang nila magkamkam sila ng salapi. Sabing, walang utang na loob daw? Sila ang walang utang na loob. 2016, binigyan sila ng mga Marcos ng pera. Paano sila makatakbo hanggang Davao lang sila? Ako, Mindanao ako ha. Marcos, sila ang walang utang na loob sa mga Marcos. Gusto lang nila magkamkam sila ng salapi. Diba? Sabing, walang utang na loob. Sa mga nagsasabi na makakaharangin na yung impeachment or whatever, I cannot do that. And I have to perform my duty as majority leader and perform my duty to the Constitution and my mandate. Diba? Sabi ni Sandro, sa mga nagsabi din patungkol dun sa impeachment ni Sara. Sabi niya, hindi ko gagawin yun, pero gagampanan ko ang aking duty as a mandate. No? So, tandaan ninyo mga kababayan, may mga utak ito ha, sa mga Duterte, lagi ninyong isipin na kada bira ninyo, yung mga binibira ninyo, mas matalino pa sa inyo. Katulad niyan, ang mga Marcos binibira ninyo, do you think ang mga Marcos walang isip? Si Lisa palang abogado, walang-wala na si Sara dyan. Si Sandro palang walang-wala na si Pulong dyan. Yung dalawa pang kapatid ni Sandro, walang-wala dyan yung mga anak ni Digong. Ay, Diyos ko naman. Kung disente lang ang pag-uusapan, manglayo ninyo. Ingron lang kayo ng mga Marcos. Kung disente lang ang pag-uusapan, may narinig ba kayo na namugbog ang mga Marcos? May narinig ba kayo sa mga anak ni BBM na nakikipaglasing? Nagdudroga, nagjojowa ng mga artista, tapos hihiwalayan? May nakita ba kayo na may mga video sila na naggagamit ng marijuana? Wala. May issue ba ang mga Marcos na nilagyan ng bakal ang paa tapos hinulog sa dagat? May issue ba silang ganon? May issue ba sila na puro surfing, puro inom, nalilit pagpasok sa trabaho? Wala. May issue bang namumugbog ng sirip ang mga Marcos? Wala. Kung disente lang ang pag-uusapan, walang-wala kayo. Diyan lang kayo sa Davao. Huwag na kayo mangarap maging national eh. Ay, Diyos ko, pasalamat kayo noong 2016. Maraming nauto ni Digong dahil sa kamay na bakal di umano. Anong nangyari sa kamay na bakal? Naubos ang Pilipino, pati pera. Pero walang nangyari. Pag ako nanalo, 3 to 6 months, ubos ang droga. Putang ina mo, nababa ka na lang. 7 years nang nakalipas. 8 years na pala. Naubos ang droga. Putang ina mo, bulok ka dyan. Kaya,
So yun po yun, mga kababayan. Di ba? Yung ating reaksyones, no? Sa mga orases na ito, Hes. Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, ako ayaw ko nang bumira patungkol sa mga ganyang issue kasi binabalik-balik na natin yan mga kababayan. Diyos ko, magdadalawang taon na tayong bumabanat dito. Kung kwento lang ang pagbabasihan, hindi ko nakakalimutan lahat ng mga sinasabi ni Digong, yung pambabatikos, yung mga sinasabi ng anak ni Digong na sabihin mo saan siya dalahin, tangina ka. Ang imong amahan gipalubong sa akong amahan, pero ang akong amahan imong gipapreso, tangina ka. Tapos sabi naman nung isa, no way. 'Di ba? Putang ina mo, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, 'di ba? Hindi ko makakalimutan yan mga kababayan. Ako, pumatay? Yes, correct. Very correct. 6 or 7. Ay nako, alam na alam ko yan mga kababayan. I am Rodrigo Roa Duterte. My middle name is Roa. Ito. Alam nyo, may warrant ako sa ICC. Itong mga taga-ICC, hindi ito biro, totoo ito. Pag ako inuli, pagsasampalin, pagsisipain ko yung mga yan. Anyari? Alam ko lahat yan, mga kababayan. Alam nyo, kayong mga OFW dito sa Hong Kong, ambag-ambag na lang kayo, tag $5 bawat isa. Kasi kung si Jose Rizal na hawak libro, ako nakaganon. Gawaan nyo ako ng rebulto. Tangina mo po, tangina mo. Tangina ka talaga. Alam nyo na. Meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Si Bongbong Marcos, bangag noon, bangag ngayon, presidenteng natin. Nagkabulul-bulul na nga siya dun eh. Ay nako. Alam niyo mga kababayan, tatanda na lang ako, hindi ko makakalimutan yung pangyayari kay Digong. Katulad nga noon, di ba, hindi niyo nakakalimutan yung martial law ni Ferdinand Marcos Sr. Ngayon sa henerasyon natin, hindi natin makakalimutan si Digong. Hindi makakalimutan yung March 11, di ba? Yung 125 million. Yung nakulong na I am Rodrigo Roa Duterte. Yung mga supporter niyang umiiyak-iyak sa daig. Tay! Uwi ka na, tay! Yung mga ganong-ganong nga supporter. Hindi natin makakalimutan yan, mga kababayan. Tapos meron pa siyang mga supporter na akala mo mga buang. May mga kami-hami wib pa. Ito, katulad nito, pakinggan nyo, mga kababayan. Arise and shine, as pretty as that! Arise and shine, as pretty as that! Arise and shine, as pretty as that! Yan yun, Philippine province of China. Arise and shine, as pretty as that! Arise and shine, as pretty as that! Arise and shine, as pretty as that! Arise. Philippine province of China. Arise and shine, as pretty as that! Ano daw, hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Mother. Para sila mga buang. Arise and shine, respect to your hair. Ano ba? Chen ba yan? Ano ba yan? Piniga pa niya yung bayag ni Digong. Arise and shine, respect to your hair. Hindi ko maintindihan, kumakain ng laway eh. Ginawa kasi niyang candy yung laway niya eh. Meron siguro ngipin yun na umuuga. Kaya, aray, kasi laging ginagalaw sa dila yung ngiping umuuga. Na pagkamalang kumain ng candy, yung pala yung ngiping umuuga. Nagkabulol-bulol na aray, kasi yung ngipin umuuga eh. Kaya yung dila sumasalapid. Diyos mio, Marimar.
Arise and share! Where's your hair? Hindi makasalita ng ayos. Sa lapid ng dila. Kaya yung ngipin umuuga. Ginawang kindi. Arise and share! Where's your hair? Putra, guess na yan. Buang. Arise and share! Esprit Dios dead! Arise and share! Esprit Dios dead! Silipin. Arise and share! Esprit Dios dead! Sinimik, ang tawag yun, sinimokra, anong tawag yan? Sinimikra, yung tawag dyan, yung sikmurahan, sinimokra, hindi ko mabigkas. Yung, inano niya yung sikmura ni Digong. Arise and share, share, puk! Tumayo si Digong, Philippines, province of China. Sinimokraan, tawag dyan? Sinikmuraan. Sinikmuraan. Hindi ko tuloy masabi. Pasensya na kayo mga kababayan kasi nga ako Portugis ako eh. Mang Jose the Divine Healer, hello po sa'yo dyan. Sinikmuraan. Ayan. Arise and share! Shake your hair! Pop! Sabi ni Digong, Philippines, province of China. Ang daming kalukuhan itong mga DDS. Sa sobra na nilang ka-stress yan, imbis na ma-stress sila dyan sa trabaho, na-stress sila doon sa cartoon. Oy mga DDS, mga buang. Mga amaw. Ay, Diyos ko, giaha ko. Nag-orasyon siya, Ma'am Ay Malay ko. Ay, nako. Ay, nako po. So, yun lang, mga kababayan. Si Digong naging naging demonyo si Digong. Tumaas yung kamay. So, yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.